Hello guys! Napapaisip ba kayo kung saan namang lupalop ng daigdig narito itong ina ni Dora? Shucks, mukhang ninang na naman itong si Sima. Pero no, hindi tayo maghahawak sa binyag at lalong hindi tayo a-attend ng kasal. Ngayong araw guys ay nandito tayo sa may Silang Cavite sa The Sisters of Mary School or Girls Town para sa 67th sacerdotal anniversary para kay Father Al Squad, the founder of the Sister of Mary School. Alam niyo ba guys, itong vlog na ito is intended to be serious. Sabi ko talaga sa isip na ito, this time around ay magiging serious tayo at wala na munang masyadong kalokohan sa buhay. Pero paano ko naman gagawin yun? Umpisa pa lang na-discarril na agad ang aking plano sa buhay. Bakit niya po itong ninong ni Taya biglang bumate sa nakasalubong naming madre? Abay, confident na bumate. Sabay sabi niya, good morning po mother. Inutas man din sa iyo, kaibigan. Oh my God! Ginawa mo namang mother itong si sister. Kainaman ka na. Kung alam niyo lang talaga guys, ang struggle ko dito sa voiceover na to dahil inabot yata ako ng 20 na take. Dahil talaga namang pag naaalala ko, hindi ako makamove on. Moving forward guys, hindi po ako alumni ng school na to. Sadya lamang layas talaga itong kumare. Itong kapatid ni Limuel ni si Ate Lani at itong kapatid ko na si Mary Ann at syempre ang acting Mr. Sungit ang siyang tunay na alumni ng school na to. Yes, you heard it right. Si Mr. Sungit ay produkto talaga ng school na ito ng The Sisters of Mary Boys Town. Gulat ba kayo? Kasi mukha siyang basagulero ng kanto. Sa mga hindi po nakakaalam ng school na ito ay tumatanggap ng mga estudyanteng Pilipino. Well, actually, hindi lang talaga mga Pilipino kundi mga estudyante all around the world na ang main goal is to help children na magkaroon ng free education. Yes, tama po ang rinig nyo. Libre lahat ng gastos ng mga bata dito. From pagkain, damit, dormitory, lahat. Kaya nga nung bata ako, pinangarap ko talaga ang makapasok sa school na ito. Sa totoo lang, nakadalawang take ako ng exam dito at you know what? Ligwak lahat, sisimang. Ginawa ko talaga lahat para makapasa dito. Pero sabi nga, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. And luckily, ang kapatid kong si Mary Ann ang nagwagi at nakapasok dito. For 4 years ay katulad ng mga batang ito ay nag-stay siya dito under the supervisions ng mga madre. At sa totoo lang ang pag-stay nila dito ay walang anumang naging kapalit kundi ang mag-aral ng mag-aral at magdasal. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga batang galing dito paglabas ng school na to ay malapit na malapit sa Diyos at kilalang kilala ang Diyos. Ay dito talaga nahasa si Mr. Sungit kung paanong magmisa araw-araw habang nasa mesa. Pero kidding aside guys, halos lahat ng kilala kong mga nag-graduate sa school na to, mostly sila talaga ay mga disiplinado. Oo, malayo sila sa kanilang mga pamilya sa loob ng 4 na taon at 4 na beses lamang silang pwedeng umuwi para bisitahin ang kanilang mga pamilya. Pero sa totoo lang, alam ko yung 4 years na yon or sa ngayon is 6 years kasi may senior high school na is worth it naman. Kasi talaga namang paglabas nila dito ay hasang-hasa sila emotionally, academically, and spiritually. Alam nyo guys, simula na nagkaisip ako ay napapatanong talaga ako kung paano nila na-maintain ang ganitong klaseng kalaking school providing a free education sa libo-libong mga bata all around the Philippines and all around the world. Pero pa sa mga batang yayamanin dahil ang priority talaga nito ay ang mapag-aral ang mga batang hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit hindi ako nakapasa noon ay hindi naman ako mayaman. Alam niyo ba talaga guys, hindi ako mahihiyang sabihin na nakakaramdaman ako ng inggit sa mga alumni na nakikita ko dito. Kasi talaga nung grade 6 ako, pinangarap ko na makapasok sa school na to. Sa totoo lang, kung pwede dito ang mga anak ko, ay nako, ipapasok ko talaga sila dito. Guys, itong mga foreigner na nakikita nyo, if I'm not mistaken, sila ay mga benefactor ng school na to. At sa totoo lang, ikukwento ko sa inyo, tuwan-tuwa ako dahil napagkamalan yata akong teacher dito. Aba, pinaghandaan ko talaga ang moment na ito para saan pa ang pinag-aralan kong BS Ed major in English. Salamat po. San? You speak, right? Yeah. Salamat po. Salamat po. Yeah. Salamat. Abay, munti ka ng dugo ang ilong ko. Ang tanong lang naman ay yes or no. And this is it guys. This is Father Aloysius
Scourts, the man behind the Sister of Mary's School. Take note, he is venerated in the Catholic Church, having been declared venerable by Pope Francis. Yes, hindi siya Pilipino, pero katulad ng mga batang estudyanteng ito, ramdam ko din ang pagmamahal at being proud sa taong ito. Even now, I can imagine kung ano ang magiging mga kinabukasan ng mga batang ito. Kung mawi-witness nyo lang ang mga kwento ng mga batang nagtapos sa paaralang ito, no doubt na magugustuhan nyo rin at papangarapin nyo rin na makapasok bilang isang estudyante sa paaralang ito. And as for me, masaya na rin ako dahil may asawa ako at may kapatid ako na produkto ng paaralang ito.